Love just ain't enough. Ika nga sa isang kanta. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan para ang dalawang taong nagmamahalan ay pipiliing magkahiwalay sa kabila ng kanilang nararamdaman? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Ivy, 26 years old at isang single mom. Mama Mia, sa totoo lang ay nagdadalawang isip akong ipadala ang kwento kong ito dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubusang natatanggap ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Nasa proseso pa ako ng pag-aayos ng aking buhay na nagulo dahil sa isang maling tao. Mama Mia, niloko kasi ako ng taong pinagkatiwalaan at minahal ko ng husto. Actually, hindi lang basta niloko. Siya din kasi ang naging dahilan kung bakit ako nakaranas ng sobrang stress at pressure sa buhay. Upang lubos niyong maunawaan ang aking sinasabi, hayaan niyo pong simulan ko ang aking kwento sa panahon na nakilala ko siya. I was 22 years old nung una ko siyang makilala sa isang event kung saan ay parehas kaming dumalo. Magkaiba kami ng company, Mama Mia, kaya hindi ko pa siya kilala nung mga panahon na yon. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkaroon na ako ng paghanga dahil sa taglay niyang karisma. Sa unang araw, Mama Mia, ay tanging pangalan pa lang niya ang alam ko. Hanggang sa dumating ang second day at doon ay naging magka-partner kami sa isang activity. Hi, I'm Philip. You're Ivy, right? Pakilala niya pa sa akin. Yes I am. Nice to meet you. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang ay nakaramdam ako ng kilig kahit sa simpleng pagpapakilala naming yon. Kaya siguro hindi ako nabagot sa event na yon dahil nandun siya. Mama Mia, ang akala ko nga ay hanggang doon lang ang aming magiging ugnayan dalawa. Kaya kinukuha ko lahat ng opportunities na makasama ko siya nung event na yon. Bawat paanyaya niya ay sumasama ako. Wala namang masama dahil pareho naman kaming single nung mga panahon na yun. Oo, at may mga nanliligaw sa akin pero wala kasi akong nararamdaman for that person. Huwag niyo din po kayong advance mag-isip dahil hanggang dinner lang naman at malling ang ginagawa naming dalawa. Siyempre, Mama Mia, sa paglabas-labas namin ay unti-unti ko na rin nakikilala si Philip. Mabait siya, gentleman, at kahit madaming babae ang nagpapapansin sa kanya, ay mas pinipili pa rin niyang tignan at kausapin ako. Feeling ko nga ay ang haba-haba ng hair ko kasi sa dami naming nagpapapansin sa kanya, ay ako pa ang pinipili niyang laging kausapin. Hanggang sa dumating na nga ang katapusan ng event namin, dun lang ako nakaramdam ng panghihinayang. Dahil ang ibig sabihin lang noon ay mapuputol na rin ang ugnayan naming dalawa ni Philip. Kung kailan pa naman ay nagsisimula na kaming kilalanin ang isa't isa. Pero nagulat ako, Mama Mia, dahil bago pa kami maghiwalay ng landas ay hinila pa niya ako sa tabi dahil may sasabihin daw siya. Ivy, wait. Gusto kong mag-thank you sa'yo. Kasi dahil sa'yo mas na-enjoy ko ang event na ito. Tsaka thank you sa time ha. Pagpapasalamat niya. Ano ka ba? Wala yun. Thank you din kasi mas na-enjoy ko rin tong event na to dahil nandyan ka. Nahihiya ko pang sabi sa kanya. Siguro naman hindi ito ang huling beses na magkikita tayong dalawa, di ba? Tanong niya sa akin. Nagulat ako at hindi nakakibo kaya nagpatuloy na lang siya sa pagsasalita.
I have your number na kaya tatawagan kita ha. Malapit lang din naman ang mga offices natin kaya sana naman pumayag ka kung yayain kita soon na lumabas. Sa totoo lang ay sobrang pagpipigil ang ginawa ko para hindi mapasigaw sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Walang pagsidla ng kilig na naramdaman ko noon, Mama Mia. Ewan ko ba, ang lakas talaga ng epekto niya sa akin. Ngayon ko lang ito naramdaman dahil kahit sa mga naging boyfriends ko dati ay hindi ko naman ito naramdaman. Ha? Oo naman. Kung wala naman akong gagawin that time, papayag naman ako. Bakit naman hindi? Pigil ngiti kong sagot sa kanya. Mama Mia, nagkwentuhan pa kami ng konti bago nagpaalam sa isa't isa. Abot tenga nga ang ngiti ko habang nasa biyahe ako noon. At kahit kakahiwalay pa lang namin ay agad nang nag-text sa akin si Philip. Alam ko, Mama Mia, na dapat ay hindi ako basta-bastang magtitiwala. Pero iba kasi si Philip, Mama Mia. Pakiramdam ko ay siya na nga ang the one. Pakiramdam ko, siya na ang itinadhana para sa akin. Call me OA, pero iba kasi talaga itong nararamdaman ko for him. Para bang may nagsasabi sa akin na worth the risk ang mahalin ko siya. Kaya nga nagdesisyon ako na wag nang pigilan ang nararamdaman ko. Mama Mia, pagkabalik ko ng trabaho ay panay tanong ang mga kasamahan ko sa nangyari sa akin during the time sa event. Hindi ako pala kwentong tao dahil mas gusto ko na maging private ang lahat tungkol sa personal kong buhay. Sinabi ko na lang sa kanila na nothing special happened. Ayoko din kasing pangunahan ang bagay-bagay. Baka maudlot pa. Mabuti na lang talaga at hindi sila nangulit pa na sabihin ko kung ano ang na-experience ko sa event na yon. Mama Mia, samantala ay nagpatuloy naman ang communication naming dalawa ni Philip. Masaya ako dahil hindi tulad ng ibang lalaki, si Philip po ay active kung mag-reply sa mga chat at text ko. Madalas pa nga siya ang nauunang mag-message at tumatawag sa akin. Isang linggo din ang lumipas bago kami muling nagkitang dalawa. Hi Ivy, magbabaka sakali lang sana ako kung vacant ka mamayang gabi. Yayayain sana kitang kumain at mag-movie. Text niya sa akin isang umaga. Agad naman akong napatili at napangiti sa pagkabasa ko sa message niyang yon. Ilang saglit pa ay nag-reply agad ako. Hello Philip, oo naman, pwede ako mamaya. San ba tayo magkikita? Sagot ko sa text niya. Sunduin na lang kita dyan sa work mo para sabay na tayo. Reply naman niya. Mama Mia, tinanggihan ko ang alok niyang pagsundo sa akin. Dahil unang-una ay out of the way ako sa mall. Pangalawa ay ayaw kong makita kami ng mga kasamahan ko sa office. Hindi dahil sa nahihiya ako, kundi dahil hindi pa naman official na nanliligaw sa akin si Philip. Ayoko lang na kapag hindi nag-work ay mag-e-explain ako, magkukwento pa ako sa ibang mga tao. Naku, wag na. Magkita na lang tayo sa mall para mas madali. Okay lang naman ako, ano? Magta-taxi na lang ako. Pagtanggi ko sa kanya. Sige. Pwede naman na magkita na lang tayo doon. See you, Ivy. Sagot naman niya. Mama Mia, gusto ko pa naman talaga sanang magpasundo sa kanya. Pero ayoko kasi na ma-corner kami ng mga kasamahan ko sa work at malagay siya sa sitwasyon na hindi pa naman ako sigurado kung mangyayari nga. Ayokong ma-pressure siya, Mama Mia. Maaga kong tinapos lahat ng trabaho ko nung araw na yon para makapag-prepare na ako sa pagkikita naming dalawa ni Philip. Ewan ko ba, Mama Mia? Pero nung mga panahon na yon ay parang bumalik ako sa pagiging teenager. Yung pakiramdam na first time mong makikipag-date. Yun ang nararamdaman ko nung araw na yon.
Hindi naman niya tinawag na date yon, pero para sa akin ay date na rin ito, lalo pat kaming dalawa lang naman ang magkasama. Una siyang nakarating sa meeting place namin. Medyo kinakabahan pa nga ako nung makita ko na siyang nakaupo at naghihintay sa akin. Isang malapad na ngiti ang nakita ko sa kanyang mga labi nung magtagpo ang aming mga paningin habang papalapit ako sa kanya. Ngumiti din ako upang matago ang kaba na nararamdaman ko. "Hi, sorry ngayon lang ako. Kanina ka pa?" Bati ko sa kanya. Hindi naman. Kakarating ko lang din." "Ano, order na tayo?" "By the way, nakabili na rin ako ng ticket ng panonoorin nating dalawa." Sagot niya sa akin. Tumango na lang ako at nagsimulang tingnan ang menu ng restaurant. Habang kumakain ay nagkwentuhan lang kami tungkol sa trabaho hanggang sa mapadpad kaming dalawa sa mga personal lives namin. "Ikaw, Ivy, baka may magagalit sa paglabas nating ito, ha?" Pang-uusisa niya sa akin. Mama mia, natawa pa ako sa tinuran niya dahil alam ko naman kung ano talaga ang gusto niyang malaman at itanong sa akin, pero hindi niya madiretso. Tumawa ako at sumagot. "Kung itatanong mo na may boyfriend ba ako, sa ngayon wala pa. Mag-iisang taon na rin." Ikaw ba? Baka may girlfriend ka, ha?" Sagot ko sa kanya. "Girlfriend? Wala pa akong girlfriend. Magkakaroon pa lang kung papayag yung taong gusto ko na ligawan ko siya." Sagot niya sa akin. Ewan ko ba, Mama Mia, hindi naman niya sinabing ako yung liligawan niya. Pero naramdaman ko kasi sa mga titig niya at pakikitungo niya sa akin na ako nga ang babaeng tinutukoy niya. Ngumiti na lang ako bilang tugon sa mga sinabi niya. At feeling ko ay naiintindihan niya ang ibig kong sabihin dahil ngumiti naman siya pabalik sa akin. Pagkatapos naming kumain ay nanood kami ng sine. Pero sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko na maalala ang movie na pinanood naming dalawa. Lumilipad kasi ang isip ko nung mga panahon na yon at para bang nasa alapaap ang pakiramdam ko dahil sa pinag-usapan namin kanina habang nagdi-dinner. Mag-aalas 10 na ng gabi nung makalabas kami sa sinihan. Medyo nabigla ako nung hinawakan niya ang kamay ko habang naglalakad na papunta kami sa sasakyan niya. Mama Mia, hindi ko na lang binawi ang kamay ko. Hinayaan ko na lang siya na huwakan yon. Hinatid niya ako pa uwi at bago pa ako bumaba ay hinalikan pa niya ako sa pisngi. Sobrang saya ko nung araw na yon. Hindi ko malilimutan ang kasiyahang naramdaman ko sa kalaman na gusto rin ako ng taong mahal ko. Kinabukasan ay mas naging sweet pa sa akin si Philip. Pati pagtawag niya ay makikitaan mo talaga ng paglalambing, dahilan upang isipin ko na nagsimula na siyang manligaw sa akin. Napadalas na rin ang pagyayaya niya sa akin na lumabas-labas, Mama Mia. At sa bawat paglabas naming yon ay magkahawak kami ng kamay o di kaya naman ay nakaakbay lang siya sa akin. Mama Mia, ramdam ko ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng kaniyang mga ginagawa para sa akin. Kaya naman kahit hindi niya sinasabi sa akin ang mga salitang I love you noon, ay iniisip ko na lang na siguro nga ay hindi lang talaga siya mahilig magsabi ng mga salitang yon. Siguro siyang lalaking naniniwala na action speaks louder than words. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasundo kami na mag-inuman doon sa apartment na nirerentahan niya. Birthday niya kasi nung araw na yon, Mama Mia. At ang sabi niya sa akin ay ako lang ang gusto niyang makasamang mag-celebrate ng kanyang birthday. Alam ko sa posibleng mangyari na kaming dalawa lang ang nasa apartment niya at umiinom pa kami ng alak. Pero nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay wala na po akong naging pakialam.
Nagdesisyon na rin kasi ako na sa araw na yon ay sasabihin ko na sa kanya ang mga katagang gusto ko ring marinig mula sa kanya. Nag-half day lang ako sa trabaho nung time na yon para paghandaan ang kanyang birthday. Sinundo niya ako sa trabaho, Mama Mia, at magkasama kaming nag-grocery sa aming lulutuin. Para kaming mag-asawa habang magkasama na namimili ng aming bibilhin sa grocery. Nakita ko din na may mga babaeng tumitingin sa kanya. At para ipakita sa kanila na ako ang kasama ni Philip, ay sinadya ko talaga na humawak sa braso niya. Hindi naman ako binibigo ni Philip dahil kapag nakahawak na ako sa kanya, ay agad naman niyang kinukuha ang kamay ko upang hawakan yon. Magkatuwang din kaming niluto ang aming mga pinamili nung araw na yon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay isa yon sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Ang birthday niya ay ang araw din na naging opisyal ang aming relasyong dalawa. Nangyari yon matapos na naming kumain at nakikinig na lang kami ng music habang umiinom. Medyo nakakadami na nga din kami kaya siguro nagkalakas loob na ako na tanungin siya. Pero bago ko pa siya matanong ay nauna na siyang gumalaw sa akin. Mama Mia, hinalikan niya ako sa mga labi. At kahit nagulat ako ay nagawa ko pa rin yung tugunin. Magaan lang ang unang halik niyang ibinawad sa akin. Hanggang sa matapos ang halik na yon at nagkatitigan pa kaming dalawa. Magsasalita na sana ako nang muli na naman niyang inangkin ang mga labi ko. And this time, mas malalim na halik ang iginawad niya sa akin. Naramdaman ko na rin ang paghimas ng mga kamay niya sa iba't ibang parte ng aking katawan. Malapit na akong madala, Mama Mia. Buti na lang talaga at nagkalakas loob pa ako na itulak siya. Mama Mia, wala akong balak na ibigay sa kanya ang aking pagkababae na hindi klaro ang estado ng aming relasyong dalawa. Wait, Philip, hindi ito tama. Walang namamagitan sa atin. Pagpigil ko sa kanya na hindi man lang niya pinakinggan. Patuloy pa rin siya sa paghalik sa akin, bagay na medyo nagbigay sa akin ng pagkainis. Sandali, ano ba? Oo, Philip, mahal kita. Pero hindi tama na ibigay ko na lang sa'yo ng basta-basta ang gusto mo kahit wala pa tayong label dalawa. Naiinis kong sabi sa kanya. Ivy, I love you too. Matagal na rin kitang gusto, hindi mo ba nakikita ang mga ginagawa ko for you? Tanong niya sa akin. Mama Mia, yun lang naman talaga ang gusto kong marinig. Na mahal niya ako. Yun lang ang gusto kong mangyari. Ang maging opisyal ang relasyon naming dalawa. Pagkatapos niyang sabihin sa akin ang mga katagang mahal kita, ay niyakap ko siya at sinabihan ng mahal na mahal din kita, Philip. Yun marahil ang hinihintay niyang sign mula sa akin para tapusin ang sinimulan namin kanina. Muli niya akong hinalikan sa aking mga labi. And this time, wala na kahit katiting na pagtanggi ang pinakita ko sa kanya. Hinayaan ko siya sa mga bagay na gusto niyang gawin, Mama Mia. Hinayaan ko siyang mangyari ang matagal na niyang gustong mangyari. Oo, nagtalik kaming dalawa ni Philip sa unang gabi na naging opisyal ang relasyon naming dalawa. Alam ko na sasabihin ng iba na sobrang tanga ko naman dahil unang araw pa lang namin bilang magnobyo ay sinuko ko na kaagad ang aking bataan. Pero okay lang yun sa akin dahil masaya naman ako na napasaya ko ang taong mahal ko. Mama Mia, agad kaming nakatulog pagkatapos naming magtalik. Una akong nagising sa aming dalawa kaya pinili ko na lang na maglinis sa aming mga kalat kagabi. Nagluto na rin ako ng breakfast at dahil linggo nung araw na yon ay nagdesisyon na ako na doon na muna sa apartment niya. Pagkagising ni Philip ay agad niya akong nilapitan para sana halikan sa labi ko. Pero umiwas ako.
Later na, wala pa akong mumugi. Dahilan ko sa kanya nung makita kong nagkasalubong ang mga kilay niya sa ginawa ko. Buti na lang at naintindihan naman niya yon, Mama Mia. Kaya nginitian ko na lang siya. Good morning, mahal ko. Bangon ka na. Breakfast is ready. Paanyaya ko sa kanya. Talaga? Wow naman. Thank you, mahal. Sa susunod, ako sa'yo ang magpapalit, ha? Susunod lang ako sa'yo. Magpapalit lang ako tsaka magtutoothbrush. Sagot niya sa akin. Mama Mia, ang araw na yun ay ang simula ng mga magagandang araw na magkasama kaming dalawa ni Philip. Kahit may mga pagsubok na dumarating sa relasyon naming dalawa, ay naging matatag pa rin kami. Malaki ang tiwala ko sa boyfriend ko, Mama Mia. Lalo pa't hindi naman niya ako binibigyan ng dahilan para pagdudahan siya. Hanggang sa sumapit na ang aming first anniversary. Nag-celebrate kami sa isang resort sa Batangas. Masaya at simple lang ang aming ginawa, pero nagdala yun ng kasiyahan at labis na katatagan sa aming relasyon dalawa. At syempre, Mama Mia, ang regalo namin sa isa't isa ay ang isang buong araw na pagtatalik ng walang mintis. Walang kahit anong istorbo. Naka-off ang cellphone naming dalawa. Tanging mga katawan lang namin ang nag-uusap. Oo, Mama Mia, plinano talaga namin na yun ang magiging celebration namin, lalo pat bago kami nag-celebrate ay 1 linggo kaming hindi nagkikita dahil may importante siyang proyektong tinatapos. Wala namang kaso sa akin yun, Mama Mia, lalo pat araw-araw naman kaming magka-text at magkausap sa cellphone. Mama Mia, bago kami umalis sa Batangas ay nag-usap na kami na magsasama na sa iisang bubong. Alam ko na masyado pang maaga para makipag-live-in sa kanya. Pero sa isip ko kasi, mas mabuti na ito dahil mas maaga naming makikilala ng lubusan ng isa't isa. At dahil nagkasundo na kami, ay lumipat na agad ako sa apartment ni Philip. Excited ako, Mama Mia, dahil magsisimula na kami ng panibagong yugto sa aming istorya. Hindi pa man kami kasal ay para na rin kaming mag-asawa dahil magkatuwang na kami sa halos lahat ng bagay, pati na rin sa mga gastusin namin sa pang-araw-araw. Masarap pala, Mama Mia, ang magkaroon ng special someone na mauuwian mo at makokwentuhan mo sa mga nangyari sa iyo ng araw-araw mo. Ang totoo ay medyo kinakabahan ako nung unang pumasok ang idea na magli-live-in kaming dalawa. Dahil ang sabi nga nila, hindi ba, makikilala mo lang daw ang totoong ugali ng isang tao, lalong-lalo na yung mga pangit kapag nagkasama na kayong dalawa sa iisang bubong. Natatakot kasi ako noon na baka hindi magswak ang mga ugali at personalidad namin. At baka maging dahilan pang ito ang mga ito para sa aming paghihiwalay. Mahal na mahal ko na si Philip nung mga oras na yun, Mama Mia. Kaya hindi ko na naiisip kung papaano ko kakayanin kung sakaling magkahiwalay kaming dalawa. Pero sa kabila ng mga takot ko ay sumugal pa rin ako, Mama Mia. Sumugal ako na makasama siya sa iisang bahay. Alam ko na hindi ito magiging madali para sa akin, lalo na sa kagaya kong sanay na mamuhay ng mag-isa. Pero handa naman akong magbago, handa akong mag-adjust, makasama ko lang ang taong mahal ko. Pasok, mahal! Welcome to your new home. Bati sa akin ni Philip nung dumating ako sa bahay na nirerentahan niya. So, what do you think? Maayos ba? Tanong niya sa akin na ang tinutukoy ay ang bagong bahay na nerentahan niya para sa aming dalawa. Mama Mia, nag-usap kasi kami na masyadong maliit ang kanyang apartment kung kaming dalawang magsasama. Ayaw din ng landlady niya doon na pandalawahang tao
dahil pang isahang tao lang daw ang apartment na yon. Kaya naman nagdesisyon kaming dalawa na magrenta ng ibang bahay. Simple at sakto lang ang laki ng bahay na napili niya. Hindi naman kasi ako mapili o maselan, Mama Mia. Kaya nagustuhan ko rin ang bahay na pinili niyang rentahan. Oo naman, mahal. Okay na okay nga ito dahil malapit rin sa highway. Papuri ko sa bahay na pinili niya. Ang araw na iyon ay ang naging simula ng pagbuo namin ni Philip sa aming pangarap na pamilya. Sinigurado naming dalawa na pupunuin namin ang kasiyahan ng bahay na iyon. Gagawa kami ng mga magagandang alaala kasama ang isa't isa. At kahit hindi pa kami kasal, Mama Mia, ay nagpaplano na rin kaming dalawang bumuo ng anak. Oo. Sinabi niya sa akin ang gusto niya nung isang beses na nagtatalik kaming dalawa. Mahal, okay lang ba sa'yo na hindi tayo magproteksyon simula ngayon? Tanong niya na nagpatigil sa aking ginagawa. Anong ibig mong sabihin, mahal? Gusto mo na ba akong buntisin? Nagtataka ko ring tanong. Humiti siya at tumango. Oo, mahal. Sa totoo lang ay matagal ko ng pangarap na magkaroon ng pamilya, lalong-lalo na ng mga anak. Pero syempre, mahal, yan ay kung papayag ka lang naman. Sagot niya sa akin. Mama Mia, kahit hindi niya sinabi sa akin ay nakikita ko sa mga mata niya ang pakiusap na pumayag ako sa kagustuhan niya. Medyo nagdadalawang isip pa ako noon dahil hindi ako sigurado kung handa na ba akong maging isang ina. Pero ayoko rin naman na ma-disappoint sa akin ng taong mahal ko. Kaya pumayag na lang ako sa gusto niya. Nakita ko ang pagliwanag ng kaniyang mga mata habang sinisimula ng paghalik sa akin. Aaminin ko, Mama Mia. Sa kabila ng pagdadalawang isip ko na magkaroon na kami ng anak, ay nagustuhan ko ang pagtatalik namin ngayon na hindi kami nagpoproteksyon. Masasabi ko na mas nasasatisfied ako sa aming mga ginagawa. Hanggang sa umabot na kami ng 2 taon bilang magka-live-in partner. Pero wala pa ring batang nabubuo. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia, pero nagpa-check up naman ako. At wala namang problema sa akin. Habang si Philip naman ay tumatangging magpa-check up, Mama Mia. Aaminin ko na kahit mahal namin ang isa't isa, alam ko na may kulang sa aming dalawa. Hindi man niya direktang sinasabi o pinapakita, pero alam ko na naiinip na siya sa paghihintay kung kailan kami makakabuo ng anak. Mahal, gusto mong magbakasyon tayo para matanggal yung stress natin sa pag-iisip kung kailan tayo magkakaanak? Suggestion ko sa kanya. Sige ba? Pero hindi na muna ngayon, mahal, ha? Baka kasi sa susunod na buwan na lang. Busy kasi talaga ako sa trabaho ngayon, mahal. Okay lang ba sa'yo? Sagot niya sa akin. Mama Mia, wala naman akong choice kundi ang mag-agree sa kanya dahil ayoko naman na pag-awayan pa namin ang bagay na yon. Dumaan pa ang mga araw at buwan pero wala talagang bakasyong nangyari. Lagi siyang may dahilan kung bakit hindi natutuloy ito. At napagod na rin ako sa pagyaya sa kanya na palagi din naman niyang tinatanggihan. Nakikita ko din naman, Mama Mia, na hindi na niya ako pinipressure na babuntis, kaya feeling ko ay okay na lang din na hindi na matuloy ang bakasyon na pinaplano ko para sa amin. Pero isang araw, Mama Mia, ay bigla ko na lang naramdaman na parang may mali sa aming relasyon. Wala naman akong nakikita sa mga ikinikilos niya na dapat ko siyang pagdudahan. Pero sa hindi ko malaman na dahilan, ay may mga nagbubulong sa akin na may mali talaga siyang ginagawa. Hindi ako nagpadalos-dalos, Mama Mia, dahil minabuti ko munang mag-observe sa mga kilos niya. Pero kahit ulit-ulitin ko pa ay wala talaga akong makitang masama. Nagdesisyon na lang ako, Mama Mia, na sundan siya sa araw na yon. Gusto ko na rin kasing mapanatag, Mama Mia.
At alam ko na yun lang ang tanging paraan para makumpirma ko ang lahat. Nung una ay normal naman ang lahat ng ikinikilos niya. Galing sa bahay ay dumiretso siya sa kanyang opisina. Naghintay ako na magtanghalian pero hindi naman siya lumabas ng building. Mag-aalas 3 na yon ng hapon nung magdesisyon ako na tigilan na ang kahibangan kong yon. Walang ginagawang masama ang partner ko. Ako lang tong gaga at kung ano-ano ang pumapasok sa isip. Aalis na sana ako nung mamataan ko si Philip na palabas ng office nila na may kasamang babae. Pero imbis na kumprontahin ko siya ay pinili ko na lang ding sundan silang dalawa. Mama Mia, pumunta sila sa isang ospital at aaminin ko na sobrang kaba ang nararamdaman ko nung araw na yon. Lalo na nung makita ko na magkahawak kamay sila na pumasok sa klinik ng isang OB-GYN. Nanlumo ako nung maintindihan ko ang sitwasyon. Bumalik sa mga alaala ko kung paano ako na-pressure sa kagustuhan niyang magkaroon kami ng anak. At kung paano din bigla na lang siyang nagbago tungkol doon. Ewan ko ba kung bakit pero hinintay ko pa silang lumabas mula sa office na pinasukan nila. Alam ko, Mama Mia, sinasaktan ko lang ang sarili ko. Pero gusto kong makita at marinig mismo mula kay Philip kung tama ba ang mga hinala ko. Hindi din naman nagtagal ay lumabas na silang dalawa mula sa klinik ng OB-GYN na yun. Nakita ko ang kasiyahan sa mga mata nilang dalawa. Alam ko na kung ano man ang ibinalita sa kanila ng doktor ay magandang balita yun para sa kanila. Dahil nagdala ito ng mga ngiti sa kanilang mga labi. Ayoko sanang mag-iskandalo, Mama Mia. Kaya sa labas ng ospital ko na sila hinarangan para kausapin. Mamahal? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Philip sa akin. Mama Mia, gusto ko nang maiyak dahil kahit nagulat siya sa pagdating ko, ay hindi pa rin niya inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa kamay ng babae. Philip, sino siya? Galit na tanong ko. Pero imbis na sagutin ako ay binalingan niya ang babae upang pakiusapan na mauna nang umuwi. Pinasakay niya ito ng taxi bago niya ako hinarap. Huwag tayo dito. Halika, sa bahay tayo mag-usap at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Hila niya sa akin. Mama Mia, gustong-gusto ko nang magwala at umiyak pero nagpatianod lang ako sa kanya. Wala akong imik habang nasa biyahe kaming dalawa. Pero dahil sa katahimikan ay doon na nag-sink in sa akin ang mga nangyari kanina. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha sa pagpatak. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sakit dahil muntik ko pang ika-depress ang pressure na magkaanak kaming dalawa dahil yun ang kagustuhan niya. Tapos ganito lang din pala ang kahahantungan ko. Lolokohin niya lang pala ako. Pagdating namin sa bahay ay hindi ko na nagawang kausapin siya. Umupo lang ako sa sofa habang naghihintay ng kanyang mga paliwanag. Kahit na klaro na naman ang sitwasyon ay may parte pa rin sa puso ko na naghahangad na sabihin sa akin ni Philip na kaibigan o pinsan niya lang niya ang kanyang sinamahan doon. Pero Mama Mia, iba ang narinig ko mula sa kanya. Hindi na ako magpapalusot pa. Ivy, I'm sorry kung sa ganitong paraan mo pa nalaman ang lahat. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko naman plinano ang lahat ng ito. Nung time kasi na nalaman natin na hindi ka buntis ay naglasing ako at sakto na nandun siya sa tabi ko. Hindi namin plinano pero may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko naman nakalain na mabubuntis ko siya sa isang beses lang na yun. Pero nangyari kasi. Nandyan na at nagdadalang tao na siya. Kwento niya sa akin. Mama Mia, hindi ko alam pero hindi ko maramdaman ang pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan. Sorry? Yun lang?
Pagkatapos ng lahat-lahat, Philip, yun lang ang sasabihin mo sa akin? Sorry? Galit na sambit ko sa kanya. Bakit? Ano pa bang gusto mong marinig? Ano pa ba ang gusto mong sabihin ko? Tanong niya sa akin. Mamili ka. Ako o siya? Kung ako ang pipiliin mo ay tatanggapin ko ang anak ninyong dalawa. Matatag na sabi ko sa kanya. Mama Mia, ilang sandali na siyang hindi umimik sa akin. Wari ko ay nag-iisip siya ng isasagot o kaya ay nag-iisip siya kung papaano sasabihin sa akin ang kanyang sagot. I'm sorry, Ivy, pero mahal ko na si Chari. Hindi ko kaya na mawalay ako sa kanila ng aming magiging anak. Malumanay niyang sagot sa akin. Doon na ako nag-breakdown. Sinampal at sinaktan ko siya, Mama Mia, habang ako ay walang humpas na umiiyak. Wala na akong naging pakialam. Basta lahat ng nadadampot kong bagay ay inahahagis ko na sa kanya. Sa totoo lang ay hindi ko maintindihan ang sarili ko nung araw na yon. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko, sobrang galit na galit ako at nasasaktan ako at the same time. Mama Mia, unang beses kong makaramdam ng ganong klasing galit at ganong klasing sakit. Siguro nga ay naghalo-halo na ang lahat ng nararamdaman ko kaya sumabog na lang ako nung araw na yon. At kahit alam ko na siya naman ang nagrerenta sa bahay na yon ay siya ang pinalayas ko. May part sa akin na gusto siyang pigilan pero nanaig ang galit ko, Mama Mia, kaya hinayaan ko siyang umalis nung araw na yon. Nakatulog ako sa kaiiyak ko buong gabi. Kinabukasan ay para akong lutang na hindi malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung tama pa ba na nandito pa rin ako sa bahay na punong-puno ng mga alaala naming dalawa. Kung araw lang akong nakatunganga nung time na yon, hihintay sa tawag niya, lalo na at hindi na niya ako sinasagot pa. Umiiyak, tumatawa, tapos umiiyak na namang muli. Yan ang paulit-ulit na nangyari sa akin ng araw na yon. Ang buong akala ko nga, Mama Mia, ay hindi na ako makakabangon pa sa pangyayaring yon sa buhay ko. Buti na lang at pinuntahan ako ng isa kong kaibigan na katrabaho ko rin, na itago na lang natin sa pangalang Josie. Girl, ano ka ba? Ano bang nangyayari sa iyo, ha? Dahil lang sa lalaki itatapon mo na pati ang buhay mo? Paninermo niya sa akin. Mama Mia, hindi ko alam pero natutuwa ako sa paninermo niya. Dahil ngayon alam ko na may tao pa rin pipigil sa akin kapag susubukan kong magmakaawa kay Philip para balikan niya ako. Pero kahit natutuwa ay may inis pa rin ako nararamdaman. Naiinis ako. Kasi sa mga taong ganyan kung makapagsalita, madaling-madali lang sa kanilang sabihin ang mga bagay na yon dahil hindi naman sila ang nasa sitwasyon. Hindi naman sila ang nagmamahal at hindi naman sila ang nasasaktan. Hindi naman sila ang nangungulila. Hindi naman sila ang nangangapa sa dilim at iniisip kung papaano ba muling magsimula. Hindi naman sila ang niloko. Hindi naman sila ang ipinagpalit. Kahit papaano, Mama Mia, ay nakatulong sa akin ang pagpunta doon ni Josie. Sa kanya ko iniyak at inilabas lahat ng sakit at galit na nararamdaman ko. Hindi man nawala pero at least nailabas ko. Sinabihan din niya ako na wag nang makipag-usap kay Philip kahit daw sa social media ay i-block ko na ang mokong na yon. Madaling sabihin pero napakahirap gawin, Mama Mia. Lalo na sa tulad kong nagmamahal pa rin at umaasa pa rin na babalikan niya. Nagsimula akong mag-stalk sa social media accounts niya. Kung dati ay hindi siya nagpo-post, ngayon ay puro mukha ng babae at ultrasound pictures ng anak nila ang laman nun.
Madaming nag-congratulate sa kanila, Mama Mia. At aaminin ko na iinggit ako. Alam ko kasi na ako dapat yun. Kami dapat yun ni Philip. Pero anong magagawa ko, Mama Mia? Wala na. Tapos na kaming dalawa. Sinubukan ko pa nga na i-contact siya pero siya na mismo ang nagka-cancel ng mga tawag ko. Kahit sa mga text ko ay hindi na rin siya sumasagot pa. Mama Mia, bumalik ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, lalo na nung ma-realize kong wala na talaga kaming pag-asa na magkasama pa kaming dalawa. Kasi Mama Mia, silang dalawa nang magkasama isang araw ang nakita ko. Nakita ko rin kung papaano niya alagaan at titigan ng babaeng yon. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagmamahal niya sa babaeng yon, Mama Mia. Alam ko dahil ganyan din ako titigan noon ni Philip noong kami pang dalawa. Nakita ko rin kung papaano niya inaalalayan ang babae sa bawat hakbang at kilos nito. Doon ko lang napagtanto, Mama Mia, na gustong-gusto na pala talaga niyang magkapamilya. At kahit pa sabihing minahal niya ako ay nanaig pa rin sa kanya ang kanyang pangarap, ang magkaroon ng anak at makabuo ng sarili niyang pamilya. Mama Mia, alam ko na siguro nga ay minahal na lang niyang babaeng yun pagkatapos niyang malaman na buntis ito sa kanyang magiging anak. Lugmok na lugmok ako isang buong linggo mula nung magkahiwalay kami dahil sa sobrang kaiiyak ko. Buti na lang talaga at nandyan si Josie para iparealize sa akin na hindi lang lalaki ang dahilan para gustuhin ko pang mabuhay muli. Pinaalala niya sa akin na kailangan kong lumaban at mahalin ang sarili ko. Kailangan kong magtrabaho at maging productive para sa sarili ko. Napakahirap. Mahirap nung umpisa. Pero hindi naglaon, Mama Mia, ay natutunan ko na ding magtrabaho. Natutunan ko na ring harapin ang araw-araw habang nagpapahilom ng puso kong sugatan. Natutunan ko na rin, Mama Mia, na tanggapin ang katotohanan na panandali ang lalaki lang si Philip sa buhay ko, na hindi talaga kami tinadhana para sa isa't isa. Iginugol ko lahat ng atensyon ko sa trabaho. Halos magpapakamatay na ako sa kaka-OT, Mama Mia. Isang araw ay bigla na lang akong nahilo. Akala ko ay dahil yon sa kulang-kulang ako sa tulog kasi nga labis akong nagpapakapagod sa trabaho. Ang naisip ko kasi noon, Mama Mia, kapag pinagod kong masyado ang sarili ko sa trabaho, pagdating ko sa bahay ay makakatulog agad ulit ako. Hindi ko na maiisip ang mga nakaraan naming dalawa ni Philip. Hindi ko na maiisip kung paano niya ako hiniwalayan at kung paano niya ako iniwanan at ipinagpalit sa iba. Kaya naman, inabuso ko ang sarili ko sa pagpapakapagod. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nahilo na nga lang ako sa opisina at bigla na lang nawala ng malay. Dali-dali akong dinala sa klinik. Pero ang sabi ng nurse namin sa klinik ay kailangan ko raw pumunta sa ospital para ma-examine ako at mabigyan ng tamang gamot. Pero nung nasa ospital na ako, Mama Mia, bukod sa over-fatigue ay wala palang mali sa akin. Kaya pala ako nahihilo, kaya pala ako nasusukat, kaya pala ako nawawala ng malay, ay dahil may bata po sa sinapupunan ko. Oo, Mama Mia. Magdadalawang buwan mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Philip ay nalaman ko pong nagdadalang tao ako. Buntis ako. Nagbunga ang huling beses na may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko itatanggi, Mama Mia, na imbis na matuwa ako ay nagalit at nainis pa ako nang malaman ko ang balitang yon. Ayoko na kasing bigyan pa ng dahilan si Philip o ang sarili ko na magkausap o magtagpo pa kaming muli.
Ayoko nang kausapin siya, Mama Mia. Oo, nasasaktan pa rin ako. Oo, may pagmamahal pa rin para sa kanya dito sa puso ko. Pero ang gusto ko, Mama Mia, ay tuluyan na akong makapag-move on. Unti-unti ko na namang kinakaya, kaya ayoko na sanang balikan ng masakit na mga pangyayaring yun sa buhay ko. Nung ibinalita ko sa kaibigan ko ang tungkol sa pagbubuntis ko, Mama Mia, ay sinasamahan na niya ako sa OB-GYN. Ano girl? Anong plano mo ngayon? Sasabihin mo ba kay Philip na magkakaanak kayo? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Ang totoo, hindi ko alam. Pumili na siya kaya kung ako ang masusunod ay hindi ko na ipapaalam sa kanya itong tungkol sa pagbubuntis ko. Pero kung gagawin ko naman yun, Josie, paano naman ang anak ko? Kaya ko bang buhayin siyang mag-isa? Kaya ko bang palakihin siya ng nag-iisa? Sagot at tanong ko sa kanya at sa aking sarili. Alam mo, Ivy, mabuti pa umuwi na muna tayo. Magpahinga ka at pag-isipan mo kung ano ang gusto mong mangyari. At kung ano man ang magiging desisyon mo ay susuportahan kita. Pangako sa akin ng kaibigan ko. Kaya niyakap ko siya, Mama Mia. Habang magkayakap kaming dalawa ay medyo gumaan ang bigat na aking nararamdaman. Pinaalalahanan niya ako na wag raw akong masyadong magpaka-stress dahil masama raw yun para sa anak ko. Sinunod ko naman ang mga bilin niya at ang bilin ng doktor ko sa akin. Nag-take na rin ako ng vitamins habang nasa kama ako ay tinitignan ko ang ultrasound picture ng anak ko. Wala pa namang nakikita pero kakaibang saya ang nararamdaman ko sa tuwing tinitignan ko yon. At isang desisyon ang nabuo ko sa aking isip. Hindi ko na ipapaalam pa kay Philip ang tungkol sa anak naming dalawa. Mama Mia, kinabukasan din ay nagpasa ako agad ng resignation letter. At sa opisina ko na rin sinabi kay Josie ang tungkol sa naging desisyon ko. Kahit nag-aalala ay masaya siya para sa akin, lalo na nung sinabi ko na uuwi na ako sa probinsya namin. Babalik na ako sa lugar ng mga magulang ko. Alam kong magagalit at madidisappoint sila, pero ayos lang. Dahil alam ko rin na hindi magtatagal ay matatanggap din nila kami ng anak ko. Nag-deactivate na rin ako ng lahat ng social media accounts ko bago pa ako bumalik sa mga magulang ko, Mama Mia. Tama naman ako. Nagalit nga ang mama at papa ko, pero nung makita nilang umiiyak ako ay agad din naman silang lumambot. Sinaklolohan nila ako at niyakap ng mahigpit para maramdaman ko na nandyan lang sila na handang tumulong sa akin. Mama Mia, sa probinsya ako nagsimulang muli. Tinulungan ko ang mga magulang ko sa pagpapatakbo ng aming negosyo habang nag-aalaga ako sa anak ko. Lalaki ang anak ko, Mama Mia, at kamukhang-kamukha po siya ng kanyang ama. Sobrang tuwa ng mga magulang ko lalo na ni Papa dahil may magtutuloy na raw ng apelyido namin. Aminin ko, Mama Mia, ng mga oras na yon ay naiisip ko si Philip. Nai-imagine ko kung ano kaya kung nandito siya. Siguro ay masayang-masaya kaming dalawa. Lalong-lalo na siya dahil matagal na niyang pangarap ang magkaroon kami ng anak. Kung nandito siya, sana ay magkatuwang kami ngayon sa pag-aalaga ng anak namin. Sa totoo lang ay may puwang pa rin sa puso ko at umaasa na mabubuo pa rin kami ni Philip bilang isang pamilya. Pero ang pag-asang yun ay naglaho nung minsang makita ko ang post niya sa social media kasama ang kanyang sariling pamilya. Oo, Mama Mia, hindi ko rin natiis at tiningnan ko ang social media accounts niya. At nakita ko nga doon kung gaano sila kasaya.
Pero anong karapatan kong magreklamo kung desisyon ko naman na itago sa kaniyang tungkol sa baby naming dalawa? Ayoko na ng gulo, Mama Mia, kaya ang plano ko na ipapakilala ko siya sa anak namin. Kaya ang plano ko na ipapakilala ko sana siya sa anak namin ay ipinagpaliban ko na muna. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yon na makikilala siya ng anak namin. Basta ang alam ko ay hindi pa ngayon. Mama Mia, sa kasalukuyan ay nandito pa rin kami sa probinsya. Activated na ulit yung social media ko pero hindi ko po pinopost yung anak ko. Natatakot kasi akong makita ni Philip yon at hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kung sakaling magtanong siya. Wala pa rin akong bagong boyfriend. Meron namang nanliligaw pero nahihirapan akong sagutin ang nanliligaw sa akin dahil ang kailangan kong unahin ay ang kapakanan ng anak ko. Kailangan kong siguraduhin na tanggap siya at mamahalin siya ng kung sino mang lalaking papasok muli sa puso ko. Don't get me wrong, Mama Mia. Pero kung papasok man ako sa relasyon ulit, ay doon ako sa tao na may planong pakasalan ako. Ayoko na sa relasyon na walang plano. Ayoko na sa relasyon na nauuna ang mga benepisyo kesa sa mga sakripisyo. Tulad ng nangyari sa aming dalawa ni Philip. Nauna ang pagsasama at pagpaplano na magbuo ng pamilya bago ang magpakasal. Mahirap, Mama Mia. Mahirap dahil may iba ng masasaktan at madadamay kung sakaling mauuwi lang din kaming dalawa sa hiwalayan ng kung sino mang lalaking papapasukin ko sa buhay ko. Alam kong pag nagkataon at nagkahiwalay kami, pati anak ko damay sa sakit. Kaya naman hindi na muna ako papasok sa isang relasyon ng walang kasiguraduhan. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi pa rin ako nakikipag-communicate kay Philip. Hindi ko rin alam kung kasal na ba sila nung babae niya o hindi. Sa totoo lang, wala na rin akong planong alamin pa. Sapat na sa akin ngayon na may anak ako at ang tanging prioridad ko lang ngayon ay ang protektahan at mahalin ang anak ko at ilayo siya sa mga bagay na maaaring makasakit sa kanya. Mama Mia, bago ko po tapusin itong aking liham, ay hayaan niyo muna akong magpasalamat sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo dito sa iyong programa. Sana po ay marami pang maengganyo na magbigay ng kani-kanilang kwento. Dahil baka sa pamamagitan ng kanilang kwento ay may mga tao silang mabibigyan ng pag-asa at inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Katulad ko kasi, Mama Mia, bukod sa anak ko, ay ang programa niyo po sa YouTube ang lagi kong pinapakinggan. Ang programa niyo po ang isa sa mga highlight ng araw ko. Kayo po ang nagiging dahilan para sumaya ulit ako, para makita kong may kanya-kanya palang pinagdadaanan ng bawat tao. Ngunit lahat ng tao na may pinagdadaanan ay nakakaraos din sa lahat ng sakit at hirap. Lalo na kung hindi naman sila susuko. Lalo na kung patuloy silang lumaban. At lalo na kung makikinig sila sa puso nila at laging uunahin ang kagustuhan ng Diyos. Lubos na nagmamahal, Ivy. Ivy, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong makabagbag damdaming kwento dito sa ating programa. Alam kong masakit ang mga pinagdaanan mo. Alam kong hindi yon makatarungan para sa'yo. Pero isa lang sana ang isipin mo, kung hindi nangyari yon, ay hindi pa kayo kasal, at umabot pa sa punto na nagpakasal kayo ni Philip, ay baka mas mahirap ang magiging paghihiwalay niyong dalawa. Naniniwala kasi ako, Ivy, na kapag ang dalawang tao ay hindi talaga itinadhana, kahit anong pilit nilang gawin, kahit anong pilit nilang labanan ang mga pagsubok sa buhay, darating at darating pa rin ang araw na magtatapos ang kanilang relasyon. Dahil yung lalaking minamahal mo ay nakatadhana para sa iba, at ikaw naman ay nakatadhana para sa ibang bagay.
Maraming salamat po muli at sa inyong mga nakikinig ngayon, kung nagustuhan niyo po ang kwentong ating inihandog sa inyo ngayong araw, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload. At kung meron kayong sariling kwento na nais ibahagi dito sa ating program, mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia na medyo paosang boses. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at sa inyong suporta. Magandang araw sa inyong lahat.